Follow-up question kay Christian Balunan. Champ, alam naman natin lahat na when you're fighting Pedro Taduran, it's all action, talagang non-stop pag umatake ito. Ano yung ginawa niyong paghahanda laban dito sa ganitong uri ng World Champion? Pinaghandaan talaga namin ito ng mabuti. Hindi ko masabi ngayon kasi nandito siya. Kasi ito lang sa focus lang sa mga game plan namin ni Coach. Alright. Thank you so much, Christian. And also, we would like to ask, I would like to ask this question to Champ Pedro Taduran. Yeah, thank you. Champ Pedro, alam ng lahat yung nangyari mong laban sa Japan. Alam natin yung nangyari sa laban mo kay Shigeoka. Dahil natin sa uri ng way ng paglaban mo na non-stop talaga. Ganito pa rin bang Pedro Taduran ang makikita namin o makakita kami ng ibang estilo naman from Pedro Taduran? May naman kami ginawa, game plan ni Oscar. May iba din na gagawin para bukas kasi yung kalaban ko, iba din yung style niya. Pero magandang laban bukas po. Makikita niyo po. And also, Champ, may mensahe ka ba dun sa nakalaban mo na si Jinjiro Shigeoka? Alam natin yung pinagdaraanan niya ngayon. Ngayon, didepend sa kauli ng title mo. Anong mensahe mo dun sa former opponent mo? Mensahe ko dun sa kalaban ko ay sana gumaling pa siya ng mas malakas kasi yung boxing, nandiyan lang yan para pwede pa siya makapaglaro. Basta pwede pa siya ng mabuti. There you have it, ladies and gentlemen, the champ, Pedro Taduran, with his message with his former opponent, Jinjiro Shigeoka. And now, ito naman, our supporting main event for tomorrow's card. Ito, ang dami ding nag-aabang. Two of the most hard-hitting Filipino contenders maglalaban bukas. Miel Fajardo versus Esnet Domingo. Let's hear it first from Miel Fajardo. Champ, pwedeng pakiabot ang mic kay Miel. Miel, alam ng lahat na talagang bentahin mo yung lakas mo, no? And doon ka nakilala talaga. Ngayon na kalaban mo si Esnet na kilala din na malakas. Ano ang aasahan natin ng mga boxing fans bukas sa laban ninyo? Magandang araw po sa inyong lahat. Masasabi ko lang po sa laban namin na magandang laban to kasi pinaghahandaan ko to ng mabuti kasi alam ko mas malawak yung experience ng mga kalaban ko ngayon kaysa sa akin kasi mas nauna siya sa akin. Kaya yun, pinaghandaan namin ng mayas. Makita lang sa laban bukas. Good luck. There you have it, ladies and gentlemen, ang Miel Fajardo. And also, we would like to hear it from his opponent. Now, sabi nga ni Miel, no, very experienced and also a hard-hitting. Ito pong si Esnet Domingo. Esnet, alam namin yung experience mo, unquestioned yan. Napakarami mong experience compared sa mga kalaban mo ngayon. But he is very known for his power. Pinaghandaan mo ba itong power niya? Yes, of course. Magandang tanghali sa lahat, lalo na sa ating mga social media na nandito ngayon. Pinagandaan ko ulit itong laban na to kasi siyempre, alam ko din, kilala ko din si Mel, isa rin sa mga respeto ko. Kaya, bukas, abangan nyo, maganda yung ipapakita namin sa inyo ng laban ni Mel Fajardo. So, maraming salamat po lang mga sumusuporta. Thank you so much, Champ Esnet. And, of course, we would like to call on ito pong ating our fighters who are fighting for the IBF Vacant Pan Pacific Bantamweight title. First, we would like to hear it from Sagar Johan. Sagar? Sir Sagar, here. I didn't see you. Sagar, you will be fighting Rex Cho, whose name is very known, no? But he's actually coming back. So, what are your preparation? You are unbeaten against an experienced guy like Rex Cho. I'm saying, okay with the next. With the mouse, just go in the ring with that. All right, thank you. So less talking, you will do it in the ring, inside the ring. So Rex Shaw,
the famous Rex Show. So Rex, we're very happy to see you again. You just fought, I think, 2 months ago or a month ago, and then now you're very active. Now you'll be fighting again in our tomorrow's big card. So Rex, you're very experienced against an unbeaten guy like Sagar Chohan. So what are your plans? Why select a guy who is unbeaten in your comeback fight?今次出翻嚟打嘅，真係想向自己嘅目標去進化啦。咁所以真係想揾一啲高水準嘅對手去挑戰下自己，睇下自己距離世界冠軍嘅目標仲差幾遠。Thank you. And Gaming Rex, sir. Mark said he is always he wanted to fight high level boxers. He wants to get himself ready for a world title. So he's always ready for big challenges. Wow, thank you so much for that. And now we will open our line to the members of the media and our friends from the social media industry to ask some questions to all of our fighters who are in here. So who will be the first? I think Ma'am Kukoy, are we allowing Pao Salud to ask? Nah, just kidding. So our friends from Pauka Sports, ladies and gentlemen, Pao Salud. Hello, Pao from Pauka Sports. Question for Christian. Christian, dumayo ka sa Maynila. Ikaw ang underdog dito. Nakita ko yung ads, sobrang tihado ka. Parang times 10 or 11. How do you feel na parang halos karamihan hindi naniniwala na mananalo ka? Napipil ko lang is, mas excited ako kasi diyago ako. So, hindi naman yan lang sa laban. Parang mas na-excite ako kasi so, gagawin ko yung lahat para ads lang kasi yan. Hindi yan. Magsusundo ka lang naman kami bukas. Gano'ng ka-importante sa'yo na manalo sa laban nito at anong motivasyon mo dito? Pinaka-importante ito kasi ito yung gateway ko para sumaksis at maging isang world champion at mabigyan ko na magandang buhay ang pamilya ko at saka yung mga taong sumusuporta sa akin at mga promoter at sila coach sa PMI at sa Villamor Boxing Gym at sa Sarong Boxing Gym. Last question. Siyempre, dayo ka. Sa tingin mo ba, kailangan papaksakin mo ang champion para manalo o kayang makuha ng desisyon? Nasa timing din kasi yan yung knockout, hindi natin masasabi. Pero gagawin ko yung lahat na ang best ko sa bukas para manalo. Salamat, Christian. Nice! Pedro Taturan, ikaw ang paborito dito. Karamihan ng tao naniniwala sa Maynila na ikaw mananalo. Mas nakaka-pressure ba para sa'yo na parang expected ng tao na ikaw mananalo? Yan po, mas lalo kong gagalingan bukas kasi yung mga nagsusupport sa akin, ayaw ko rin na ano yun siya. Kaya papatunayan ko rin na yung pagsusupport nila sa akin. Magandang lang ko rin bukas. Siyempre, Pedro, kilala ka namin for being really aggressive. At sa tingin mo ba kailangan mo mag-knockout para ipakita na talagang ikaw ang pinakamalakas sa ginubuhay? Hindi ko yung masabi na knockout. Basta may game plan kami ni Coach Carl na ginawa kaya may titingnan lang po. Okay, dahil ikaw ang champion. Pag champion ka na ba, ano ba bang motivasyon mo? Kasi nakuha mo na yung belt eh. Ano bang nasa isip mo? Gusto ko bang maging yung mas sa world champion para mas manatili sa akin yung belt kasi pinaghirapan ko kaya ko pang sipagan lalo. Thank you, Pao Salud. Next, Winter TV. So, Winter from Pauka Sports. So,
sabi ni Oscar Colyaso, Pedro, manonood daw siya bukas sa laban mo. Sinabi niya yun sa Twitter. So gusto mo ba magpakita bukas ng impressive na performance kasi gusto niya na unification fight sa'yo? Oo naman, basta yung lahat ng magkaya, ibibigay ko talaga. Na lahat ng pinaghirapan namin sa training, ipapakita ko. So, ngayon, tatanungin ko naman si Miel Pajardo. So, of course, parehas kayo ni Esnet Domingo na knockout artist. Sa tingin mo ba magbabagsakan kayo bukas? Sa tingin ko lang bagsakan kasi may lakas rin yung kalaban ko, tsaka kami nag-ensayo rin. Kaya, sinong matamaan, yun yung bagsak. So now for Rex Cho. Rex, if you win this fight, among the bantamweight champions, who do you want to face next in the World Championship? Rex wants Tenshin Nasukawa. Oh. Okay, thank you so much, Winter TV. Anyone from the Sir Nick Yonko? Daily Tribune, Sir Nick Yonko. So, good morning. Pedro, kanina nung nag-face off kayo, halatang halata yung height advantage, no? Talagang hindi lang 1 o 2 inches yung... Paano mo pinaghandaan yung ganitong klaseng kalaban? Sa mga matakas na kalaban, sanay na rin po ako sa ganong kalaban, tsaka sa mga sparring ko, kaya para sa akin, okay lang naman na wala sa akin nakakalaban yung kaso. Ano nakikita mong gagawin niya? First round pa lang. Siguro, puntos, siguro siya. Kasi mataas siya eh. Takbo-takbo. Sa iyo, wala namang pagbabago yung design. May narinig kami ni Coach Carl pinagplanoan kung paano gagawin yung kabukas. Kay Christian, 12 fights, defeated. Kalaban mo, first time makakalaban talagang may kalidad, ultimate high quality for championships. Hindi ka ba na-intimidate dito sa kalaban mo? Ay, hindi po. Mas gusto ko po yung mas ma-challenge ako. Paano ka nag-prepare dito kay Ben? Paano ang sparring mo? Ilang rounds ka, total ng training dito? Madami kami napag-training mga sa moves niya, yung katulad ng galawan niya, yung mga ka-sparring namin. So, pinaghandaan talaga namin na maayos na ito. May ilang buwan din. Sa ito kayo niya, mananalo ka 100%. 100%. Yes. Salamat. Thank you so much, Sir Nick Yonko. Yes, sir. Yes, sir. Please introduce yourself. Good morning everyone, Mark Montero, Pedro. Pedro, it's almost 2 years since na we last fought here. Siguro gano'ng special na lang ito na kailangan ko dito sa bansa. Lalo pa na develop pa yung title sa mga babae. Sobrang importante po ito sa akin na dito tsaka dito sa laban sa Manila. Kaya maraming mga nagkakilala sa akin na manonood. Kaya mas po ako sa excited po ako na ibisan ko itong belt. Hindi ko papagawa sa kanya yung gusto niyang gawin. Same goes to Christian. Lalo na pa-special ko na
magkaroon ng pagkakataon na yun nga, makalaban ka ng isang magkaroon ka ng isang title shot. Napaka-special to kasi ito yung paraan para mas makilala ako sa buong mundo at maging isang kampiyon. Parang araw, makabukas, kampiyon ako. So, siguraduhin ko talaga na mabigyan ng magandang laban at maging isang world champion. I like it. Alright, thank you, sir. You done? Anyone from the media? Yes, anyone from the media? Okay, pause-salute again. Is it okay for everyone? Kahit hanggang marami akong tanong, hindi ako naubusan. Hindi kay Esnet lang. Esnet, gusto ko lang maramdaman, talk to me, yung panahon na nilapitan ka, sinabi, uy, makakalaban mo si Biel Fajardo. Anong nasa isip mo, anong reaction mo nun? Siyempre, ina-excite ako kasi siyempre magaling yung mga kalaban ko eh. Parehas kami nakot-artist, ganun lang. So, mas na-excite ako, mas nakuha ako sa training na kailangan mag-train ako ng maayos kasi magaling itong mga kalaban ko ngayon. Ka-level ko na rin yung mga kalaban mo ngayon. So, kaya, maganda yung natin, ipapakita bukas. Alam ko gusto naman pahinga, pero may last question ako sa promoter. Okay. Yung promoter, or gusto nyo mga sagot? Sila na lang to. Yeah. What time, saan mapapanood? Libre ba ito? At yun ay tickets yun. 10 a.m. tomorrow sa San Andres Sports Complex. Kita-kita tayo na free education siya. Saan mapapanood? Online. Meron ba? Mapapanood natin siya sa Smart Lord TV, Puso Pilipinas. Thank you. Are there any other questions before I let our promoters to do their parting words po? Going once? Going twice? Sir Lennon, so meron po kayong mga final message? Yeah, so sobrang saya na makasta natin tong card na to na puro high level yung mga boxers natin. So masaya tayo na may nakasta tayong mga magandang match for the Filipino fans. So good luck to all boxers tomorrow. There you have it, ladies and gentlemen. Once again, this is Pedro Tadugan versus Christian Balunan for the IBF Minimum Weight World Championship. Tomorrow po yan sa San Andres Gym, Manila. 10 a.m. po tayo magsisimula. At syempre, very stacked cards. Action-packed po ang ating mga undercards. Syempre, nandito din po lalaban sila Leonard Sarcon, AJ Pasiones, at marami pa pong ibang exciting undercards. Maraming pong salamat. Kita-kits po bukas. Have a great day. Thank you and God bless. Once again, this is